Patuloy ang pamamahagi ng cash relief assistance ng DSWD sa sektor ng transportasyon na apektado ng taas na presyo ng langis. Kabilang na sa mga makakatanggap ay ang delivery riders. Yan ang report ni Elijah Canlas. Masaya ang delivery rider na si Jeffrey Aguas dahil sa natanggap niyang 5,000 cash relief assistance sa gitna ng halos barya na lang niyang kita. Ayon sa kanya, malaking halaga ito lalo na sa panahon ngayon. Malaking tulong to para sa aming mga rider kasi mahal ang gasolina, kaya kailangan namin yung ng gobyerno, tulong ng gobyerno. Gaya ng ibang PUB drivers, ramdam din ng delivery riders ang bigat ng walang humpay na taas presyo ng gasolina. Dahil dito apektado ang kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na gastos. Nagtiyaga namang pumila ang isang benepisyaryo na si Emilio Borromeo na 3 taon ng delivery rider. Naapektuhan din ang namin sa trabaho, tsaka pang-budget sa bahay, sa mga estudyante. Kaya di namin alam kung anong gagawin namin para kumuha ng budget. Itong natanggap ko na galing sa LGU para sa pandagdag din sa namin budget. Ipinatupad ng DSWD ang programang ito sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Batay sa ulat ng Department of Labor and Employment o DOLE, lumalakas ang sektor na Pilipino na ang kabilang sa tinatawag na gig economy gaya ng mga riders. Bilang hakbang sa new normal setup, nakikipag-ugnayan na ang isang transport company sa mga electric vehicle manufacturers at government stakeholders para pabilisin ang kanilang electric mobility roadmap sa ride-hailing services. Binuksan ng DSWD ang 16 na designated payout sites sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang masigurong madaling maipadadala ang mga cash assistance. Dinagsa ng halos 2,000 riders ang Executive Blue Building sa Mandaluyong para sa pamamahagi. Siniguro naman ng DSWD at ng mga kaugnay na kagawaran ang maayos at mapayapang daloy ng pilas sa kabila ng dami ng mga taong naghihintay. Sinigurado nila na maayos ang ventilasyon ng payout site matapos ang insidente kung saan nahilo ang isang PUJ driver habang naghihintay ng kanyang ayuda. Bagamat may ilan pa ring reports na naitatala kung saan ilang mga pangalan ay wala sa master list o duplication sa record ng mga benepisyaryo. Agad namang inilalapit ito sa LTFRB upang mabilis na matrack ang record ng mga recipient delivery riders ng kanilang database. Tiniyak ng pamahalaan na ipagpapatuloy ang mga ganitong uri ng tulong pinansyal upang maibsan ang pasani ng mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Patuloy ang paalala ng DSWD sa mga PUB drivers na huwag kalimutan ang kanilang mga driver's license at photocopy nito para hindi maantala ang kanilang pagkuha ng cash relief assistance. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.